Praise the Lord, glory be to God. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Ating pag-aralan ang banal na kasulatan dito sa Galatia 4:4, no? Na ang sabi dito, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. No? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Itong anak ng Diyos na si Jesus Christ, isinugo ng Ama na pumarito sa libutan, isilang ng isang babae. No? Pag sabi na isinugo, nandyan na siya. Hindi pa sa ipinanganak ni Maria, nandyan na ang ating Panginoong Hesus. Wala pa ang sanlibutan, nandyan na siya. No, kasama na siya ng Ama. Pagdating ng sabi dito, ng takdang panahon, ipinadala siya ng Diyos. Isinilang ng isang babae. Hindi pa sa ipinanganak ni Maria, nandyan na siya. Isinugo siya ng Ama. Tingnan natin sa banal kasulatan sa nang pumarito si Kristo, sang siya ay nanaog mula sa langit. Sabi dito, mayroong katawang inihanda ang Diyos para sa kanya. Sapagkat ang Kristo ay wala pang katawan kasi espiritu siya . Anak siya ng Diyos, siya ay Diyos, espiritu siya, wala pa siyang katawan. Pumarito sa sanlibutan, mayroong katawan, inihanda ang Ama para sa kanya. Tingnan natin sa Hebreo sa 10 sa 5. Dahil diyan nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi na rito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Yan. Sa kanyang pagpunta dito sa salibutan, mayroong katawang inihanda sa kanya. Na itong katawan na ininanda sa kanya, ito ay tao. No? Tao ang katawan. Ipinanganak ni Maria. Bago siya maging tao, siya ay anak na ng Diyos. Kasama niya na ang Diyos. No? Nang hindi pa siya ipinanganak ni Maria. Siya ay anak na ng Diyos. Ganitong Kristo, espiritu ito ang Diyos. At ang katawan, ito ang tao. So, purihin natin ang Panginoon. Pagpunta dito sa salibutan, nakitulad siya sa mga tao. O, pag sabi na nakitulad sa mga tao, hindi tao. Nakitulad lang sa mga tao. Tingnan natin dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Filipos 2:6 hanggang 8, no? Sabi dito, bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Yan. So, nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan sa magandang balita Biblia. Purihin natin ang Panginoon. Doon maliwanag dito na sabi, bagamat siya ay Diyos,
hindi nagpilit na manatiling kapantay sa Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Pagsabi na nagkatawang tao, hindi talaga tao, nagkatawang tao. No, purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Yan ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, na dapat nating malaman ang mga katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Naniniwala tayo na sabi sa banal na kasulatan, no, sa kanyang pagkatawang tao, tao siya. Pero sa hindi pa siya nagkatawang tao, hindi sa tao, Diyos siya. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoong Diyos. Tingnan natin dito sa Juan, no, sa sulat ni Apostol Juan, sa Juan 1:1. Tingnan natin dito, sang hindi pa siya pakatao o nagkatawang tao, siya ay Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sabi dito sa Juan 1:1, tingnan natin ang banal na kasulatan. Sabi, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Yan. Ano? Sabi sa banal na kasulatan, maliwanag na sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Itong salita na Diyos may kasama pa ng Diyos. Yan ang Ama, no? Na nagsugo sa Kanya dito sa sanlibutan. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Na sabi dito, sa binasa natin, kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Yan. Dalawa sila magkasama. Purihin natin ang Panginoon. Tapos siya ay ipinadala sa lupa, no, nagkatawang tao. Purihin natin ang Panginoon. Sabi sa 14, no, Juan 1:14. Tingnan natin dito ang sinasabi sa banal na kasulatan, naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at karapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang karapatan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Yan. Ano raw? Yung salita na Diyos ay nanging tao. No? Sabi, nanging tao ang salita. Praise the Lord. Ngayon, hindi pa siya ipinanganak ni Maria, siya ay anak na ng Ama, siya ay Diyos. At ang nagpatutuo na siya ang Diyos, ang Ama mismo ang nagpatutuo. Purihin natin ang Panginoon. No? Praise God. Tingnan natin sa Hebreo, ating pagbabasahin sa sulat sa Hebreo, sa 1:7 hanggang sa 8. Itong pahayag sa banal na kasulatan. No, Hebreo sa 1:7 hanggang 8. Okay, nandito na. Sabi dito, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman, ikaw maghaharing may katarungan. Diyos mismo ang nagsabi patungkol sa kanyang anak. Ano raw ang kanyang anak? Ang sabi ng Diyos Ama, no, maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan na ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos. Sino nagsabi? Ang Ama, no? Ay yung trono, O Diyos. Sino sinabihan? Ang kanyang bugtong na anak, si Kristo.
Yan, purihin natin ang Panginoon. Kasi bago siya naging tao, siya ay Diyos, no? Sa pagiging anak ng Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Dugtungan natin ito, mga kapatid, no? Sa patuloy natin pag-aralan, tugtungan natin ito patungkol sa pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Purihin natin ang Panginoon. Ang Diyos ang magpapala sa bawat sa atin sa araw na ito, mga kapatid, sapagkat narito ang kanyang mga salita, yung mga katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord, glory be to God.